after mo makagraduate ng college, ano yung naging decision mo? Yung pagka-graduate ko, I was also lost. Hindi ko rin alam anong gagawin ko. Ang alam ko lang talaga Is this your biggest challenge? Sobra. Kasi paano ko sasabihin sa mga bagong hire ko lang na isang buwan pa lang pumapasok sa atin na wala na kayong trabaho next week. Lahat ng naipon natin na money from our bazaar, from our sales, lahat yun nilabas, lugi pa kami. Ano yung hindi mo makakalimutan na parang, okay, eto na yung breakthrough ko? Na-hospital yung nanay niya. Tapos nag-meet kami sa hospital pa mismo. Kasi kailangan na niya yung pera. Tapos nakita ko, pinambayad niya agad sa hospital. Pag talaga pure yung heart mo, no? Iba talaga yung blessing na dumadating sa'yo. Totoo yun. Kung ano yung ginagawa mo sa other people, talagang babalik sa'yo more than 100 times. And yun na nangyari. Hindi man ito yung pinangarap natin na pupuntahan, papunta pa rin tayo doon. Dito pa rin kami. Nagtatrabaho araw-araw. At least dito, we get to touch the lives of many, many more people. Not just only in our workplace, but for the benefit of the whole country as well. Ngayon, alam niyo ba, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking kumpanya ng Kangkong King Chips dito sa Metro Manila. At mamimit natin ng CEO, si Mr. Frank Gao. Hello! Finally! Yes, finally! nice Nakita tayo ngayon. Nice meeting you too also. Sobrang excited kami. At ang balita ko, itutour mo raw kami ngayon sa inyong company. Bago yan, so magpakilala muna tayo sa ating mga viewers. Oh, I'm Frank Gao, the founder of Kangkong King. Sobrang excited ko ma-tour si Ma'am Christina dito sa plant. Makikita niyo kung gaano ka-quality, kung gaano namin iniingatan yung paggawa nito. And fun experience to dahil marami kayong ibang makikita. So ito na, papunta na tayo ngayon dito sa ating paglalagyan, pagsusuotan ng ating uniform. Tama ba, Frank? So first, syempre kailangan complete PPE. Yes. Oh, ito. Oh, di ba? Kompleto siya. May pasobre pa si ate. Correct. Okay, so suot muna natin siya para malinis tayo. Yes. And then saka tayo papasok doon. Correct. Pagka suot na natin ang complete sa loob, then we can proceed sa manufacturing na natin. So tara. Tara. Pasok na tayo sa... Sir, yung mask niyo po baligtad. So dapat po, ang nasa outer ay yung white po. Para po, yun po ay protection ng pagkain. Ganun, ate. Opo. Buong buhay ko, akala ko talaga, bakit kailangan yung puti ang nasa labas? So, all my life, mali yung ginagawa ko. Sa food manufacturing po, yung puti po yung nasa labas. Para po maprotektahan po yung food po sa loob. So, pag yung white nasa labas, pinoprotect natin yung food. Opo. Pero pag yung white nasa loob, Yung sarili po yung pinoprotektahan po. oh, sarili. Like sa hospital, ganun po yun. Okay. So, sa hospital pala, kailangan nasa loob para ma-protect mo yung sarili. Yes. So, ganun pala yun. Okay. Yan. May natutunan tayo. Hindi pa tayo Yes. pumapasok, may natutunan na tayo, guys. Wow. Ganun. Ang linis. Guys, hindi kayo makakapasok basta-basta dito kung hindi kayo... Kailangan maligo pa kayo bago kayo pumasok, ha? Kasi kailangan malinis tayo pagkain to. Okay. So, ito. Daan tayo ngayon dito sa ating... Anong tawag dito, ate? Food bath. Foot bath. Yan. So, pasok na po. Yan. Hello! Hello! So, dito po yung packing area. okay. Dito po natin pinapack, inaayos, and niwa-weigh kung tama po ba yung timbang ng bawat chips natin. Ngayon, makikita natin isa sa unique na process ng Kangkong King, which is Eto. the metal detector. Metal detector. Bakit? Bakit kailangan may metal detector? Kasi kung nag-export tayo going to US, Canada, Australia, we make sure na kahit one bit of metal o bakal, walang pumasok sa produkto natin. Dito naman, nagpapack tayo, nagsiseal tayo to make sure na nandiyan yun mga nitrogen natin. Okay, nitrogen. Bakit nitrogen? Para It keeps the product fresh talaga. Okay. Ginagawa nila dito to keep the product fresh. And then, After natin i-metal detector, diretso sa sealing, diretso naman dito. okay. Sa boxing area. Dito, pinupuno na nila yung mga box sa mga iba-ibang flavor. Hi! Hello! So, ito. So, ito. Yan.
So dito, as you can see, we sort it ng fresh na fresh yung pinipili natin mga dahon. Walang bulok, walang gupit, or walang mga butas. Guys, tignan nyo oh. Ang lalaki oh. Ang lalaki ng ng leaf. Ang laki ng leaf ng kangkong. Yan oh, nakita nyo? Heart shape siya, ang laki. So, ganun ka-quality. And na-observe ko ha, lahat ng mga sizes ng mga dahon ninyo talagang parang piling-pili siya. Correct. Piling-pili siya. Ang lalaki. So, ang tawag dito is sorting area. Sorting area. Okay. So, ito yung portion na Ito, nagka-cut. so from cutting, Oo. diretso tayo sa frying, Okay. tapos diretso tayo sa weighing, Mm. sa flavoring, sa sealing, tapos sa boxing. Oh, 'di ba? So kanina, pabalik tayo. Itong area na to is wet siya. Correct. Kaya ito yung hinuli natin. But dito makikita natin kung paano sila mag-sort. Nakita nyo guys? So, yun na pagdating dito, pinili ng nila yan. Talagang malalaki yung ibibigay nila sa inyo. Correct. Ano to? Everyday fresh ang kangkong na Everyday binibili? fresh. Tara, try nyo. Okay. Cut with me, Ma'am Christina. Magkakatak. Ito So, gusto ko tong part na to. Yan. So, ma'am, excited ka na ba? Subukan naman natin mag-cut to. Sobra. Ito, pinaka-inaabang ko to kanina kasi nag-request talaga ako kung pwede akong mag-cut ng kangkong. Kasi naririnig ko, di ba, nagagaganon sila ate. So, sa kangkong naman, simple lang yung pag-cut. Meron tayong standard size na sinusundan Okay. with regards sa length niya, tsaka sa width niya, sa laki niya. And syempre, tinitingnan natin kung marami ba siyang butas, kung maitim na siya, kung madilaw na siya. So, dyan pumapasok yung mga nagka-cutting para dapat focus ka pa rin at seryoso. Dito lang sa dulo ng leaf tsaka sa stem. Pinakadulo. Yeah. So guys, kaya sinasabi kanina na yung mga nadilaw or parang yung parang lantoy na yun eh. Kasi ganun sa Tagalog, lantoy eh. So ayan, pumasa ba yung mga kinat? Oo, ang gaganda. Ang lalaki diba? ng kinat mo, ma'am. Ito ha, pipirmahan ko to guys para makita nyo. Galing kay Christina po. Puso! Yun. Ang sarap na experience ha. Kangkong king ito guys. So let's go! Ano ang gagawin ko kung lahat ayaw na sa akin? Yes. Alam ko naman total opposite kasi your favorite ka ng lahat. But what if? What if ganon? Of course, first I will pause. I will reevaluate on everything na ginagawa ko. Titingnan ko yung values ko, kung maayos pa ba yung integrity ko, maayos pa ba yung actions ko, and kung maayos pa ba yung everyday na ginagawa ko. Kasi kung ayaw ko na ng lahat, first, you should ask yourself why. Pagka nalalaman natin kung bakit tayo ayaw ng tao, yun yung nagbibigay sa atin ng blind side natin. Ano yung mga ugaling hindi natin nakikita na nakikita ng ibang tao sa atin. And that's the perfect time for you to correct yung mga ayaw nila sa'yo. Kasi alam mo na, sobrang happy ko na nakasama ko si Christina Thank you. today. Sobrang raming learning. And of course, sa time and opportunity na binibigay niya sa amin ngayon. Thank you so much also. Ngayon napatunayan ko kung gaano talaga ka down to earth, gaano ka humble ang CEO and face of the brand ng ating Kangkong King. Frank, mamaya ha, meron pa tayong interview sa ating off the record. So Correct. excited na kaming lahat para marinig ang childhood hanggang sa maging successful story ng ating nag-iisang Kangkong King na si Mr. Frank Gao. Grabe, Frank. Ang laki ng komisari ninyo. Kailan nyo pa na-establish yun? Sa Commissary 2020. 2020? Yes. Pero kailan nyo nabuksan yung idea na, okay, gagawa na ako ng Kangkong Chick? Matagal na. 2018, nasa idealization na tayo. So 2019, yun officially nag-launch yung Kangkong King. Sino ba talaga si Frank behind the most famous Kangkong King? Yung bata pa lang ako, simple lang ako. I'm a very optimistic and fun guy. Even all of the office knows that. Mga tropa, mga kaibigan. Medyo happy-go-lucky kung tawagin. Happy-go-lucky. Yeah. Nag-aral ako dati sa Divine Mercy.
Tapos St. Jude. St. Jude. Yeah. Okay. Dahil sa mabait ako, na-transfer ako sa St. Stephen. Ganong kabait ka ganong para bait. malipad ka sa St. Stephen? Anong ginawa mo? Yung mga tipong nagpapaputok ako sa classroom ng mga piccolo, ayun, malalakas. As in? Oo, yung mga tipong... Tinatakot mo yung mga classmates mo? Naghagis Hindi, ka ng magulo lang piccolo? talaga ako. I mean... Hindi ko ma-imagine yung mga bugbugan sa Bantay Base o Ice Water, yan. Anong grade ka niyan? Mga grade 3, 4, 5, yan. Grade 3, grade 4, grade 5. Yun, medyo makulit na talaga ako. Nalipat ka sa ibang school, Yeah, okay. yeah. What age ka pa rin talaga naging naughty? Yun, lumipat ako ng school. Siyempre, nalungkot rin ako for my parents kasi yun nga, yearly, tinatawag sila sa principal's office. Yung paglipat ko, sabi ko, mas magtitino na ako. Saan ka nag-college? Nag-college ako sa Benilde. Sa Binil. Good boy ka naman sa Binil. Pwede na. Hindi Pwede naman na. ako nag-repeat. Ano yung pwede na? Gusto Pwede ko na. malaman. Ano ba si Frank? Yung pwede na, madalas ako uminom. So, sa Benilde, pati sa Lasal, meron kaming term na Happy Thursday na magiinuman talaga sa Thursday ng gabi dahil walang pasok lahat sa Friday. Pinauso nyo lang yun. Matagal na ata yun. Yung So, pagpasok naging ko. tradition na yun Naging every tradition na yun. Thursday. Natapos mo naman yung college. Natapos ko naman ng walang problem. After mo makagraduate ng college, ano yung naging decision mo? Pag-business ka or nagtrabaho ka ba sa isang company? Actually, nag-work ako as an HR. Nag-hire ng mga tao sa tito ko pa. Sa Taiboran. Parang isang massage siya. Tapos, nag-try din ako sa isang tito ko, HR din. Nag-i-interview lang rin ng mga applicants niya as admin. Pero, yun talagang joy ko, yung pagka-graduate ko, I was also lost. Hindi ko rin alam anong gagawin ko. Ang alam ko lang talaga is paano magbenta, paano mag-ahente, paano makisama. Paano mo na-feel na you're lost? Are you sad or... Hindi naman siya sad. Hindi ko alam ano talaga bagay sa akin. Anong career talagang gagawin ko. Kasi ang alam ko lang, magaling lang ako magbenta. Parang hindi siya nagmamatch dun sa current na ginagawa mo that time. Kasi you said nga na nag-work ka dun sa parang Thai or spa. Nag-HR ako. So dun mo na-feel na parang hindi ka nag-fit dun sa ginagawa mo that time. Correct. Ano naisip mo after nun? Naisip ko na I love talking to people. I love managing people. Na-realize ko yung ginagawa ko yun ng matagal is the business will run with the people you have. Yeah. Kaya it all starts with a single hire na dapat magaling talaga. Paano nag-come out dun yung idea na magtatayo ka na ng sarili mong business? Yun, nag-graduate kasi ako, matagal ako sa buy and sell ng kotse. Okay. Nag-sell rin ako ng condo sa mga tita-tita ko. Nag-sell ako ng mga kung ano-ano. Ilang taon ka yun? 19, 20, 21, college hanggang after college, nagbebenta na ako ng kotse. During your school days, nagbebenta ka Yes, na talaga, nagbebenta na nagpa-buy and talaga sell ako. ka. Ano yung hindi mo makakalimutan na nabenta mo or na-deal mo na hindi parang, okay, eto na yung breakthrough ko? Yung pinaka hindi ko makalimutan, it's a 2012 Innova na color pula siya. Okay. Nandiyan pa rin siya sa amin till now. So, Kayo nakabili? ako nakabili nun. Yung seller nun, na-hospital yung nanay niya. Tapos nag-meet kami sa hospital pa mismo. Kasi kailangan na niya yung pera. Okay. May dala ako nun na 480 yata. Eh yung selling nung Innova nun, that time was mga almost 600,000. So sabi ko, wala talaga akong pera ngayon. Binigay niya ng 480 sa akin. Tapos nakita ko, pinambayad niya agad sa hospital. So ever since nakuha ko yung kotse na yun, that's why it's very memorable for me. Grabing raming blessings na dumating sa buhay ko. Out of that money that you have, yun na lang talaga yung meron ka. Pero wala ka naman talagang interest na bilhin yung car, tama? In-offer mo siya for help. Yes, In exchange yes. na mabigay sa'yo yung Innova. Correct. And doon ka nagkaroon ng maraming blessings. Ano yung mga blessings na dumating sa'yo after that? Simula nun, parang swerte yung kotse na yun sa akin. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin siya. Anong swerte ang dumating sa'yo unang-una? Hindi lang sa akin sa mga family members ko rin. So, naka-acquire kami ng bagong kotse, nakabili kami ng, parang yung buhay namin, parang mas naging swerte. Hindi ko alam bakit pero yung kotse na yun talaga, yung dumating yung kotse na yun, nagka-anim kami na kotse pa.
So from 1 car, naging 6 yung kotse namin. Pinag-usapan natin, hindi ko makalimutan. Oo, So, na-bring hindi up mo ko na lang rin yun. makakalimutan yun kasi up to now, nasa iyo pa rin yung car, di ba? Tapos yung 2023, if I remember correctly, may gusto siya bumili sa atin ng 550. Nagamit ko na siya ng mga 7 years eh. So nabili ko ng 480, nagamit ko ng 7 years. Bibilhin much? pa sa akin ng 550. Okay. So tutubo pa ako ng 70,000. Oo. Pero hindi ko binenta. Hindi mo Hindi ko pinenta. binenta. So hanggang ngayon, nandito pa rin yung Nandito car. pa rin. Pag talaga pure yung heart mo, no, iba talaga yung blessing na dumadating sa'yo. Totoo yun. Kung ano yung ginagawa mo sa other people, talagang babalik sa'yo more than 100 times. And yun na nangyari. Totoo. It happened a lot of times. I know, Frank, being a Filipino-Chinese, sino ba talagang naka-influence sa'yo para maging businessman? I think it's my mother kasi meron siyang tindahan sa Divisoria. Anong binibenta ni Mother? Nagbebenta siya ng mga RTW, mga ready-to-wear na galing Bangkok, galing ibang bansa. Magbibiyahe siya doon, dadalhin niya yung maleta niya, tapos magbebenta siya sa Divisoria. Sinasama ka niya doon? Yes, yung bata ko, nakikibantay ako sa tindahan niya sa Divisoria. Nandun pa yung store sa Divisoria? Ngayon, yung nag-pandemic, she had to close it down. Oo, kasi lahat naman halos nag-close Yes. ng pandemic. Paano nag-come out yung idea na eto na, pinanganak na si Kangkong King? Saan siya nag-start? Kasi ever since I was a child, yun nga, medyo business-minded na talaga tayo. Every one of us has dreamt of owning a potato corner eh. Yan yung dream ng lahat ng kaedad ko, dream ng lahat ng tropa ko, dream ng lahat ng tao na kilala ko. Sana magka-potato corner ako. So, while growing up, hindi ko tinanggal sa likod ng utak ko na gagawa ako ng brand na similar din dito. So, while eating at a restaurant, Saan to? Saan restaurant? it's in Cebu Abuhan. Okay. Pero meron rin sa Kabalen eh. So, while I was at Abuhan sa Cebu, nag-order ako ng crispy kangkong. Biglang may nag-pop lang sa utak ko. Sabi ko, ba't hindi ko to lagyan ng flavor at ibenta? Oh, so yung natikman mo, wala siyang flavor. Fried kangkong lang talaga Fried siya. kangkong lang siya na may dip na mayo. So doon lumabas yung idea mo na, okay, dito ko ipapattern yung dream ko na magkaroon ako ng business just like potato corner. Correct. Sabi ko, Okay. lagyan ko kaya siya ng barbecue, lagyan Oo. ko siya ng cheese. Oo. Sa tingin ko, this would work. Ang galing. Anong year ito? This was 2018, May, June. First, second quarter of 2018, natikman mo siya. Correct. And then, kailan mo ni-start yung business? Kangkong After King? ko matikman, pumunta ako sa palengke, pumunta ako sa mga supermarket. Tag-try ako ng iba't ibang starch, potato, peanut. Nag-try rin ako iba't ibang butter. Ni-mix and match ko kung ano yung bagay. Yung recipe, ikaw talaga yung Dati, gumawa. yes. Yung idealization lang na sa YouTube meron how to cook crispy kangkong. Oo. Yung tingin lang, tingin-tingin, aral-aral lang. Hanggang sa early 2019, nag-bazaar na kami. Saan nag-start yung bazaar nyo? Ano yun? Nakapack na siya or nag-cook lang? Ano yung first ninyo? Sobrang funny yung story, no? Kaya tayo napunta dito sa Pact 1. Wala pa talaga to before eh. Okay. So, yung nagbabazar kami nung 2019, unang-unang bazaar namin was at Fisher Mall. That was June 5, I think. June 5 of 2019. Nag-Fisher Mall kami. Naging blockbuster ba yung opening ninyo doon sa Fisher Mall? Yes, nag-sold out tayo Nag-sold noon. out. Doon namin tiningnan, posible pala to mag-click. Alam pala to ng mga Pinoy. And sikat pala talaga to. 2019, doon pumasok, di ba? Naririnig na natin yung pandemic. Doon pa lang nagbo-boom yung business ninyo. That Correct. time. Doon pala nagbo-boom yung Oo. business namin. And paano yun? Kasi sinara lahat ng establishment. Yun, sobrang stress. Sobrang hindi na namin alam anong gagawin natin. Siyempre, may yung mga business partner ko. 4 kasi kami in doing this. So, 2 are my classmate and 1 is my sister. Lahat yan pinaresign ko sa mga kanya-kanyang trabaho nila noong 2019. May mga work sila. Tapos, kakaupa lang namin ng kiosk noong September 2019. May contract pa kayo. May contract na kami noon ng 1 year. Oo. So, yung nag-start na kami ng rent ng September 2019. March nangyari yung pandemic, Yes. di ba? Lugi kami lahat. So, yung nag-March, we had to close down 3 stores ng kaka-down payment lang namin noon.
ang mahal ng advance ng The mall. malls, yeah. Ano yung naging plan B ninyo? Kasi eto na wala na dumating na yung pandemic Is this your biggest challenge? Sobra. Kasi Sobra. paano ko sasabihin sa mga bagong hire ko lang na isang buwan pa lang pumapasok sa atin na wala na kayong trabaho next week. Lahat ng naipon natin na money, from our bazaar, from our sales, lahat yun nilabas, lugi pa kami. What's good about what happened in the pandemic is dahil wala tayong mahanap na trabaho, sabi namin sa sarili, paano natin mapapatikim to sa bahay? Okay. So it paved way into creating this one. Ayun. Kasi wala kaming mabigay na trabaho, sabi natin. Kailangan natin gumawa sa komisari, gawin natin chichirya. Ang bilis ng idea. Imagine, lahat ng tao nagpapanik during pandemic. Others na-depress, nag-close na lang ng business, hinayaan na lang yung mga employees. But kayo, ang bilis ng transition. Para sa naglabas ng rental deposit, ang laki ng halaga, nag-came up sa mind mo na ikaw ba yung nakaisip talaga na okay, gawa na tayo ng pouches para makarating sa mga bahay-bahay yung product natin and hindi mawala ng trabaho yung mga employees. Nasa pipeline na yun ng team, pero yun lang yung nag-fast track na sabihin, uy, eto na dapat gawin natin ngayon. Oo. Ang galing kasi lahat ng the freeze Alam mo yun, hindi ka makakaisip ng idea pag nagpapanik ka and alam mo na malulugi yung business. Yan ang maganda sa'yo. Nakaisip ka kaagad ng plan B for the company. And then after that, nakapag-pouches na kayo, ano yung naging movement ng sales ninyo? Yung naka-pouch na kami by the end of bare months ng 2020, selling 50 to 100 packs a day lang. Wow! So, hindi pala totoo na lahat ng business owners nalugi ng pandemic. Meron din palang kumita talaga. Yes. Paano nag-work yung ganitong Syempre, idea? it all starts with your friends and family, mga pinsan mo, mga taong malapit talaga sa'yo. So, when we had the idea of packing it inside this, sila muna lahat pinatry natin. Kamusta yung feedback natin ito? Kamusta, ano pang may improve natin dito? Tapos, yun na. We started selling it na. Kasi, Ibig sabihin, nagustuhan talaga na yung lasa. yes, nagustuhan Umasa. nila. And we're the market leader Ika nga, tayo yung unang gumawa nito. Yeah, correct. So it's quite unique, especially pag December, ang raming bibili sa amin. Okay to kasi hindi pa nila alam to. Oo. Kasi it's new Unique and new. Yun yung nagpasaya sa amin. Bakit Kangkong King? It's a word play na kangkong, King Kong. That's why we had the branding of Kangkong King. Hindi lang yon, tayo yung king ng kangkong. Okay. We were the first one to innovate such simple vegetables into something like this. Frank, ang dami nagbebenta ng kangkong chip. What makes you unique? At saka bakit babalik-balikan ko ang Kangkong King? What makes us unique is we're the first and original. In terms of the quality, in terms of the packaging, in terms of awareness, tsaka yung ingredients na gamit natin dito. We use the top, the most excellent quality na meron ngayon sa market. And balita ko, ang gamit nyo is Coconut oil. coconut oil, which is Siyempre. very healthy. We're a food manufacturing company talaga. Hindi kami mga influencers lang, hindi kami nagko-concentrate sa spotlight. We concentrate on improving the quality of what we do. Kangkong King, we concentrate on creating the excellent quality with regards to food. Not only that, before we started kasi, ang raming kangkong sa Pilipinas na hindi nagagamit. So way back 2019, pag pumunta kami sa Pampanga o sa Rizal, sobrang raming kangkong everywhere. Yung time na lumalakas tayo, yung pandemic, every time we go there, ang script nila sa atin, yung basura namin, boss, nagawa niyong pera. Paano basura nagawang pera? Kasi dati ang kangkong pakain lang nila sa baboy, tinatapon lang nila, pinabubulok lang nila. Hindi natin ginagamit masyado yung kangkong dito. Yeah. Pero yung nag-start tayo, marami nang gumagawa ng kangkong chips. It created a new demand for our local farmers na pag nagtanim tayo ng kangkong, meron na palang bibili. Yes. So, hindi lang natin sila natutulungan. Yung Kangkong King, we only use the leaves in creating the product. Yung stems natin, dinodonate rin natin sa mga zoo. Saan mga zoo tayo? Sa Malabon Zoo tayo madalas Malabon mag-donate. Zoo. Okay. And how many farmers na nabigyan mo ng trabaho? Nako, ang rami na. Kung may 100 siguro nagtatanim for us, meron na rin siguro. Until now. Hindi lang kayo basta nakakabenta ng chips or nakakabigay ng mga trabaho sa mga employees ninyo. Nakakabigay din kayo ng work dun sa mga tao sa labas. Which is yun nga, hindi natin sila nafufokusan kasi sabi nga nila, 'di ba? Basura na lang
nagawa pang negosyo. So napakalaking bagay sa kanila yun. Nabibigyan natin sila ng earnings and nakaka-help kayo ng malaki sa mga farmers natin dito sa Philippines. Hindi lang yun. Oo. When we go to trade shows internationally, like Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia, US, lahat sila sobrang gulat na, oh, this is water spinach. Kasi sa iba't ibang bansa, like sa Malaysia, tawag nila kangkong. Okay. Sa Hong Kong, tawag nila ong choy. Okay. Kumbaga, bawat bansa internationally, may pangalan sila para sa kangkong. So malayo na ang narating ng Kangkong King. Oh, yes. Oo. Anong country na narating ng Kangkong King So, natin? we sell in over 10 countries na. 10 countries? Yeah. Wow. So, Taiwan, Singapore, Malaysia, US, Guam, Canada, Australia, Europe, UK, meron pa. Oo. Nakalimutan ko yun Pero isa. sobrang dami. Alam nyo na, hindi kayo maninigaw. Maaabot nyo na pala ang Kangkong King kahit saan ditong parte natin sa buong mundo. Since nasabi natin ng export, ano ba yung magagandang opportunity na pwede nating i-offer sa ating mga manonood or sa mga gusto mag-business din ng Kangkong King? Meron po tayong mga resellers package. Saan nila pwedeng i-avail yun? So just log on to kangkongking.com or visit us at Facebook or Instagram at kangkongking.ph. Para sa mga gustong mamuhunan, ano ba yung range ng mga pricing ninyo when it comes to distributorship, resellers, or... Sa halagang 5,500 pesos, meron ka ng 50 pack. 5,500 pesos, meron ka ng 50 packs. Oo. Or 10,000 pesos, you get 100 packs. 100 packs. So, magkano yung possible na maging earnings nila dito? Possible earnings is 50%. 50%? Ang laki nun, ha? Yes. So, magre-reseller na lang ako kung meron akong 5,500. Kung meron kayong mga cafes or mga hotels or mga place na pang chill, maganda kasi siya for display. So, we have different kinds of color. May red, brown, green, yellow. Maganda siyang display. So, Yes. nakaka-attract siya ng customers. And of course, we're helping our Filipino people as well. Nakikita ko siya sa mga establishments sa sobrang mga sikat. All over talaga, mapa-airport, mapa-malls, sa abroad. Nakikita ko siya. Sabi ko, who's the man behind talaga Kangkong King? Kasi naku-curious talaga ako dahil matagal ko na siya nakikita eh. Hindi kita ganun nakikita on social media. So sabi ko, parang there's a heart in this product na alam ko na pag kasi natikman mo siya, nalasahan mo siya, alam mo na pinag-isipang mabuti. Alam mo yung lasa na maiko-compare mo talaga siya sa kalidad ng pang-international. Ganun siya. Lalo na yung salted egg. Grabe talaga. Kasi yung original, fan ako talaga nitong original eh. Pero nung lumabas yung mga variants, nagulat ako na meron pang, is this chili? Yes, Yeah, spicy. may chili, may cheese, and all these flavors na very unique. Kay Kangkong King mo lang siya makikita. And ito kasi, ito lang napansin ko ha, very unique talaga, sinigang flavor, and natikman ko siya, wow, grabe, ang sarap. Paano mo nakuha yung ganitong idea na magkangkong sinigang tayo? Na alam naman natin na pag sinigang talaga kangkong eh, pero para gawin mo siyang chips na sinigang, paano mo naisip yun? Every time I go to international trade shows, pagka tinatanong ko yung mga foreigner, anong Filipino dish alam mo? Lahat sila, sinigang, sinigang. Kung hindi sinigang, sisig. So sabi ko, parang bagay yung kangkong sa sinigang kasi lahat naman ng sinigang sa Pilipinas ay may kangkong. Yes, yes. So sabi namin, subukan nga natin yung sinigang. And ngayon, isa na siya sa top sellers natin. Yes, kasi ang sarap talaga niya. Yung asim niya, pag kinagat mo siya, andun kaagad yung kangkong. And then after that, eto na, nare-realize mo na pumuputok na yung sinigang talaga. Yung flavor niya nandun na sa loob ng panlasa mo. And I would like to congratulate you for making that flavor ng kangkong chips, sinigang. Not only that, this one, the salted egg, this year, nanalo po tayo ng Katha Awards. It's a prestigious third-party organization which certifies kung sino yung top innovator ng snack Wow. for the country. Congratulations. So, nanalo tayo. This year? tayo nanalo. This year yes, lang? just a few months ago. Congrats. Nanalo po tayo. Ang galing ni I Kangkong can King. say na this is at par with international brands of salted egg. The best talaga yan. Congratulations. Meron ba tayong i-share dyan or meron kang mga new products na ilo-launch na hindi naman surprise pero i-remind natin sa ating mga viewers? Nako, exciting kasi after
6 years, ngayon lang kami magkakabagong product which is the kangkong juice. Kangkong juice! May Yes. flavor? Oo, lasang kangkong. Gawa siya sa kangkong. Naku, kailangan mo matry. Sobrang sarap. I have to try that. Oo. Kailangan kong matikman yan. Alam mo yung parang may ipapalit na ako dun sa ibang mga leaves na iniinom ko. Ito na yung nai-imagine ko na ano ba mga benefits nito pag ininom ko ang kangkong juice. Kangkong, it's a superfood, no? It's one of the most healthy vegetables which is high on iron, vitamin A, vitamin C, and K. Not just for the skin, but for the eyesight and digestive system natin. Frank, ano naman ang message mo doon sa tatlong nagtiwala sa'yo na hanggang ngayon kasama mo pa? Siyempre, thank you. Hindi man ito yung pinangarap natin na pupuntahan, papunta pa rin tayo doon. Kasi we thought that this would be easy, this would be trending, and 4 kami sa lista eh. We thought that everything basically magte-trending lang, yayaman na kami. Pero dito pa rin kami. Nagtatrabaho araw-araw, hindi man mataas yung sweldo nila as before. At least dito, we get to touch the lives of many, many more people. Not just only in our workplace, but for the benefit of the whole country as well. Kay Mami naman, anong message na gusto mong iparating kay Mami na alam mo na from the very beginning nakasupport na rin sa inyo? Siyempre, to both my parents, sobrang thank you. Kasi kahit na any circumstances, any situations, alam namin parati na they're behind our back. Hindi man monetary, hindi man emotionally, you just know that someone is in your back whenever you're in trouble. Napaka-humble, napakababa ng loob. Knowing na napakasikat na ng Kangkong King. Frank, I know na malayong-malayo ang mararating mo kasi you're doing all of this not just for you guys to earn or magkaroon ng magandang balik sa inyo and your family, but you're giving also opportunities and work dun sa mga tao natin, ng mga farmers natin na natutulungan sa labas. And we're very, very proud of you and your team. Ipagpipray namin na mabless ka pa, maging abundant pa ang mararating at mapupuntahan pa ng Kangkong King. Congratulations in advance. Thank you. Frank. Thank you. Thank you so much. Na-appreciate ko tong binigyan mo na time for me and for the whole Shinjiro family. So what's your message naman to the people behind the company? First of all, gusto ko magpasalamat sa lahat ng work. Alam ko, hindi namin masusuklian lahat ng paghihirap. Pero at the end of the day, we're on a mission to improve more lives together. The company wouldn't work this way without the help of each and every one of the members ng Kangkong King. Sobrang saya kasi yung mission natin na maging global, mapakilala to sa buong mundo, unti-unti na nating naaabot. Masaya kami to continue spreading positivity and good news to all the people na something so simple can be branded, can be something like this. Lumalabas talaga yung mga pagka-innovative thinking ng Pinoy. Yes. Thank you very much for your time and yan, na-appreciate ko sobra. Mag-iiwan tayo ng isang question para naman doon sa Lucky na susunod na i-interviewin natin. Ang question ko is, how big would you dream if you know you wouldn't fail? So, paghandaan mo yan, kung sino man ang susunod nating i-interviewin, napakaganda ng question. And mag-ready ka na rin kung anong itatanong mo sa susunod nating i-interviewin. So, ayan guys, andito na tayo. Natapos na natin ang ating napakasayang tour na parang Disneyland ng ating Kangkong King. Frank, billionaire ka na yata eh. Nako, sana nga eh. Yun yung pinagdadasal natin. Soon. Soon, sana talaga mangyari yun. Kasi may God give us more blessings so we can give blessings to other people more. Yan Amen. parati kong iniisip. Amen. Ibibigay ni Lord yan. Yeah. Kaya sana yung billion ibigay na sa atin. Yes, ibibigay yan. Ibibigay yan, promise.